O, hindi humanap ka ng ibang paglalagyan. Dami namang mga presinto na may kulungan, di ba? Like in Quezon City, marami namang presinto eh. Pero hindi siguro kasi puno ng 30 plus. Colonel na, napanood ko sa TV. On the record daw, may nagreklamo. Kaya inaresto. Doon naman sa pagkamatay sa loob, presinto. Ako, sanay ako doon sa loob ng mga kulungan kasi dami kong hinawakang kaso eh. Alam mo talagang bubugbugin ka sa loob ng ng mga, anong tawag nila doon? Pero may mga leader doon at saka may leader. Naka-mayor nila doon. Eh pag nakakursundahan ka, lalo pa yung kwento nung parang lakad daw siya lakad doon, dami niya naaapakan eh. Talagang magre-react. But I do not discount the possibility na may kasama ring nasaktan siya ng pulis. Eh, iniimbestiga. Importante, this administration will not tolerate any abuse on the part of the police. Siguro, baka nung dinala niya, bago niya dinala sa loob ng kulungan, pwede yan eh. Alam naman nating nangyayari yun eh. Hindi ubre yun pag nalaman na gano'n ang ginawa mo. You must remember na narinig ko yung colonel na sinasabing they're filing charges against 2 suspects. So, ibig sabihin, meron na silang ebidensya. Siyari talaga sa loob. Siguro, pwedeng neglect of duty kung hindi nila nalaman. Pero alam mo kung minsan, hindi mo rin, kung gaya niya, kung punong-puno, congested. Paano lang yan kung paano mo malalaman? Di ba sinabi nung colonel, sabi niya, pinunta namin eh. Ano nangyari dyan? Hindi naman nakita yan nabubugbog kung nakakantang-katakan mo ganito, ganyan-ganyan lang yan. Well, definitely, dahil nila yan eh. Responsibility nila yan eh. Congest nga yung jail. I-congest mo yung jail. Gumawa ka. Siguro, ang advice ko na lang, marami naman pwedeng gawin sa bahay. Hindi ko na rin maintindihan. Alam mo, nung mga bata pa kami, ang nanay ko, paka-stricto. Ang ginagawa niyo sa kanto. Ang daming pwedeng gawin dito sa bahay kahit wala kayong trabaho. Di ba? At since yan ang pinagmumula ng mga gulo at krimen, dapat talaga ang presidente natin ang tungkulin niya, pangalagaan niya ang kaligtasan ng mga kababayan natin. This is enforcing the law. Parang ang dating sa akin, stupid yung proposition. Parang kini-question niya yung interpretasyon ng creation. Not God. Pinakinggan ko siya noon eh. Sabi ko, he's questioning. Hindi ba? Ano ba ang nasa Bible? Yun ang interpretasyon ng mga writers ng Bible. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Francis Magalona. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.